Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi mo na ako maloloko! Si Harry na ba ang susi para mahanap Hello guys at welcome back muli dito sa aking munting channel at pag-usapan natin ulit ang tungkol dito sa abot kamay na pangarap kung makakatakas nga ba itong si Lynette dahil sa nasalubong nga ni Lynette itong si Arman. Subalit ay bigla din naman dumating sa likuran ni Arman itong si Carlos. At habang nagsasalita nga itong si Lynette ay hindi niya namalayan na nahihilo na pala ito. At ito naman ang pagkakataon na dito na binitbit at binuhat ni Carlos itong si Lynette pabalik sa kanilang bahay. At dito naman na sinabi ni Carlos kay Arman na hindi totoo ang mga sinasabi nito ni Lynette dahil may sakit nga ito. At pinalabas nga ni Carlos na nagsisinungaling nga itong si Lynette. At dahil nahihilo itong si Lynette, wala pala itong kaalam-alam na ipinagpalit pala ni Carlos itong kanyang pagkain na nilagyan nga ng pangpatulog ni Lynette. At dahil natunugan din dito ni Carlos na may masamang balak pala itong si Lynette dito sa kanyang asawa. Kaya ngayon ay mas sinigpitan pa ni Carlos ang kanyang pagbabantay kay Lynette at tinali niya ulit ito. At dito naman na sinabi ni Carlos kay Lynette na hindi na nga daw siya maluloko nito. At maya-maya nga, tumawag si Carlos kay Harry upang ipaalam kung nasaan sila at ang gustong mangyari ngayon ni Carlos na lisanin nga nila itong bansa at aalis at magpakalayo-layo. At ito na nga bang si Harry ang susi upang matagpuan dito nila Annalyn at Doc Lyndon itong si Lynette. Dahil habang kausap naman ni Harry ang kanyang ama ay wala naman itong kaalam-alam na nakikinig pala itong si Annalyn habang kausap nga itong si Harry. Kaya agad nagpasya itong si Annalyn at kinausap agad si Doc Lyndon na sundan itong si Harry dahil alam niya na pupuntahan nga nila itong si Carlos Benitez. Kaya ito ang magiging susi na mahanap nga nila itong si Lynette ngayon. At dito naman na nagtataka itong si Harry na kung bakit nakatali nga itong si Tita Lynette at kung ano ang ginawa ni Carlos. At syempre maaawa naman itong si Harry sa kanyang Tita Lynette at mapapatunayan niya ngayon na tama itong mga sinasabi dito nila Annalyn at ng iba pang mga kasamahan sa trabaho ni Carlos. Lalo pa ngayon na may krimen nga ang kinakaharap itong si Carlos na dapat niyang pagbayaran. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan kung ano nga magiging kahinatnan sa episode na ito dahil mas tumitindi nga ang mga kaganapan, lalo na ngayon na tila gustong mangyari ni Doc Lyndon Javier na aminin na nga niya dito ni Zoe sa lahat na anak din siya dito ni Carlos. Subalit ayaw mangyari ni Zoe dahil masisira nga daw ang kanyang kinabukasan, lalo pat lahat ng kanyang parents ay vote criminal. Yan naman ang sabi ni Zoe at hindi niya hahayaan na makita at malaman nga dito ni Annalyn. Kaya yan naman ang ating pakasubaybayan mamaya. At kung mailigtas nga ba ni Annalyn at Doc Lyndon Javier kung hindi nga ba mapapansin ni Harry na may sumusunod nga sa kanyang likuran habang papunta naman itong si Harry sa lugar kung saan ay tinawagan at ibinigay ni Carlos ang address nito dahil gustong mangyari ni Carlos na aalis nga sila at isasama niya itong si Harry nang sa ganoon ay hindi madamay itong si Harry sa kaso na kakaharapin nga dito ni Carlos. At ang gusto naman mangyari dito ni Harry na isurrender muna ni Carlos itong kanyang Tita Lynette dahil sa nag-aalala na nga itong si Annalyn at pati na rin itong sina RJ dito nga kay Lynette. At ngayon nga ay masasaksihan at malalaman na ni Harry kung ano ba talaga ang tunay na ginawa ni Carlos dito kay Lynette dahil masyado ngang obsessed itong si Carlos kay Lynette kaya naman nagawa niyang lahat ng iyon na hindi niya pakakawalan itong si Lynette kahit nagmamakaawa na ito na bumalik na nga dito kina Annalyn. At na umiyak naman ang husto itong si Lynette nang magising ito na nakabalik na muli siya sa bahay ni Carlos. Yan po ating karagdagan latest sa abangan mamaya. Dito lamang yan mga kapuso sa Abot Kamay Story. Yan lang po at marami pong salamat. Bye-bye!